Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Atin pong ipagpapatuloy ang atin pong nasimulang series tungkol po sa 10 utos ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-10 utos na po. This is the ultimate, ang huling bahagi ng ating serye. At sa kinabukasan, magpapasimula po tayo ng pagpapanibagong pag-aaral. Subalit ngayon, atin pong tatapusin ang atin pong series ng 10 Commandment. The 10th Commandment, you shall not covet. Matatagpuan po natin ito sa Exodus chapter 20 verse 17. Before that, balikan po muna natin at ating isa-isahin muli ang 10 utos ng ating Panginoon. The first commandment, Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Exodus 20:4 to 6, you shall not make for yourself a carved image. Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. The fourth commandment, Exodus 20, nasa verses 8 hanggang 11, remember the Sabbath day to keep it holy. Commandment number 5, Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. Exodus 20:13, you shall not murder. Exodus 20:14, you shall not commit adultery. The 8th commandment, Exodus 20:15, you shall not steal. The 9th, 20:16 ng Exodus, you shall not bear false witness. At ngayon po, ang pansampu, Exodus 20:17, you shall not covet. Ang mga talata pong ito, gaya po ng binabanggit sa Exodus 20:17, ay binubuo ng hindi daw po dapat nating pagnasaan ang ating kapitbahay, ang kanyang bahay. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Sa uling bahagi ng verse 17, binanggit po yung or anything that is your neighbor's. Bakit inisa-isa pa ho dyan? Huwag daw pagnasaan ang bahay, ang asawa, ang lalaking katulong, ang babaeng katulong, yung ox, yung donkey. Binanggit naman sa dulo anything. Bakit ganon ang pagkakapahayag po ni Moses sa pahayag ng Diyos na ibinigay sa kanyang kautusan? Ibinibigay lang po't ipinapakita ng mga talata yung tinatawag na emphasis. Binibigyan ng malalim at mahalagang emphasis ng ating Diyos na huwag nating pagnasaan ang anumang hindi sa atin. So the 10 commandments, mga kapatid, yung ika-10, the 10th commandment stands apart from others because it directly addresses the heart. Yung unang siyam na kautusan ay medyo nagpapakita ng tinatawag na manifestation at makikita po natin na lantaran ang evidence nito physically. Ito naman pong ika-10, medyo kakaiba ito, it's stand apart kasi ito po'y usapin ng issue ng puso. The 10th commandment uniquely targets the inner life of the believer. Yung iba, all the other commandment regulate actions. But this one demand purity of the heart and desire. Yung unang siyam, makikita po natin yon sa mga aksyon ng tao. Pero ito pong pansampu, ito yung nakatago. Ito yung bagay na ikaw at ang Diyos lamang ang pwedeng makaalam. Samantalang yung iba, like huwag kang mangangalo niya, makikita po natin yan physically. Huwag kang magnanakaw, makikita po natin yan, nangyayari. Huwag kang mangangalo niya, no? Lahat po yun ay
nakikita natin, huwag kang magsisinungaling. Evident po yun physically. Pero yung bagay na ikasampu, this is something extraordinary. It stands apart among all the commandments because the issue here is the heart. Ang question, sino ba nakakaalam ng puso? Hindi po ba nakakaalam lang niya na yung may-ari ng puso at ang Diyos? Kaya hindi rin naman natin ito kayang itago. Because in Jeremiah 17:10, God searches our hearts. It reveals what is inside. No po? God searches hearts, reveal that true holiness begins not externally but internally. Ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa panlabas. Kung pag-uusapan ng kabanalan ng mga Pariseyo, sino ang makakapantay? Sabi nga yung ating kabanalan daw dapat mag-exceed sa kabanalan ng mga Pariseyo. Physically, externally, nananalangin, nag-aayuno, nagbibigay sa mga dukha. So externally, nandun yung holiness. Pero alam niyo po ba na ang mga Pariseyo at ang mga Eskriba tinatawag ng Panginoon na sila'y mga parang nityong pinaputi? Sa labas ay malinis, sa loob ay bulok. Ang tawag sa kanila ng Panginoon, vipers, mga ulupong. Ang tawag ng Panginoon sa kanila ay mga hypocrites. Kasi externally, they look good. Externally, may palatandaan ng holiness. But internally, na ang tanging nakababatid ay Diyos, alam ng Diyos na sila'y mga sinungaling. So, unlike the other commands like murder, theft, adultery, which are outward actions, ito pong pansampu, coveting, is an inward sin. It happens inside, often unnoticed by others. Hindi mo nga alam yung katabi mo, pinagnanasaan ka eh. Hindi mo nga alam yung katabi mo sa opisina, nagnanasa sa asawa mo eh. O nagnanasa sa sasakyan mo, nagnanasa sa bahay mo, o pinagnanasaan ang anumang bagay na meron ka. And vice versa, hindi rin naman alam nung katabi mo sa opisina o ng kapitbahay mo o ng sino mang tao na pinagnanasaan mo siya at ang mga pag-aari niya. So God shows us that He cares not only about our action, but also our desires. The reason why God gave this as commandment ay para bantayan natin ang ating mga desires. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na hindi naman masama ang desires? Ang Diyos ang nagbigay sa atin nito. God-given urge yan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagnanasang sumiping. Yung sexual urge, galing sa Diyos yan. Bahagi yan ng ating pagkakalikha. At hindi po masamang magnasang sexual. Uulitin ko, hindi masamang magnasang sexual. Nagiging masama ang pagnanasang sexual o sexual kapag mali ang object ng sexual. If the object of your desires to have sex ay walang iba kundi ang iyong asawa, gawin mo. Hanggat nagkakasundo kayo. Kung gusto nyo gawin sa umaga, tanghali, sa gabi, araw-araw, walang problema. That is a God-given desire. At ito po'y hindi mali na iparanas sa iyong asawa. Ginawa ang mag-asawa para magtalik, hindi lamang para sa procreation, kundi i-enjoy ang ligaya ng usaping sexual. Pero kailan, mga kapatid, ang pagnanasang maganda at mabuting galing sa Diyos ay magiging kasalanan? Kapag pinagnasaan natin ang iba. Kaya itong 10 commandment, yung ika-10, ika-10, ay napakahalaga kasi hindi ito nagmamanifest outside. Coveting is an issue of the heart na tayo lamang at ang Diyos ang nakababatid. Kaya God's law is not satisfied
by mere outward obedience. It demands love and purity from the depths of the soul. Kaya nga mga kapatid, hindi palibasa sumunod ay sumunod ng may kagustuhan. Hindi palibasa sumunod ay naging kalugod-lugod. Marami pong sumusunod na may pagdadabog. Marami ang sumusunod na mayroong rebellion. Sumusunod pero hindi gusto kaya sumunod. O napipilitan lamang. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin outwardly, dapat ay nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Now, before we plunge into our lesson for today, let us first define what does coveting mean? What does it mean to covet? Ano po ba ang ibig sabihin ng pagnanasang ito? Ang definition po nito, to covet is to have a sinful desire for something that belongs to someone else. Take note, yun pong desire, hindi po sin. Pero nagiging sinful ang desire if we are coveting something for someone else's property. Tama po ba? Again, yung pong 10 utos ay ibinigay ng Diyos hindi lang prohibition. Hindi lang siya pagbabawal, kundi ibinigay ito bilang proteksyon. Proteksyon kanino? Proteksyon para sa mga anak ng Diyos. At makinig po kayo, kung mga bago lamang po kayo nakasubaybay sa Tinig ng Pag-asa, nasa huling bahagi na kayo ng ating series ng 10 Commandment, ang lagi nating ipinapaalala, ang 10 utos ay ibinigay para sa mga anak ng Diyos. If you are not a believer of God, if you are not part of the covenant community of God, then this commandment is not for you. Okay lang, labagin mo ng labagin ito. Pero kung ikay mananampalataya, ikay Kristiyano, ikaw ay kabahagi ng covenant community, dapat mong maintindihan, ang 10 utos ay para sa iyo. Because ang 10 utos ay kabuuan ng lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Again, uulitin ko, walang kasalanan kang maiisip, walang kasalanan kang nagagawa, walang kasalanan kang naipapamuhay o iipamumuhay pa o gagawin pa na hindi sakop ng 10 utos. All of the commandments that you can think of, they are part of the original 10 commandments of God. Kaya napakahalaga nito. To covet is to have a sinful desire for something that belongs to someone else. It is not wrong to desire. Reiteration. It is a good thing to desire in general. Good thing to desire marriage. Good thing to desire provision. Good thing to have success in life. But it becomes sinful when? Una, when it is driven by envy or discontent. It is now sinful kapag ito'y driven by envy or discontent. It longs for what is not ours and it leads to ingratitude toward God. Dumalo po ako sa pananambahan ng East Winnipeg Unida Christian Church yesterday, and ito po yung sentro ng mensahe ng ating mahal na Pastor Ronwell Cruz sa East Winnipeg kahapon. Yung ingratitude in the heart of human being. And it is rooted in the depravity of human heart. Ang tao po na namumuhay sa pagkaalipin sa kasalanan, hindi kailanman matututong magpasalamat sa Diyos dahil hindi hinahanap ng isang makasalanan ang Diyos. Romans chapter 3, 10 to 11, no? All have sinned, no one is righteous, none, not even one, no one understand, no one seek God. And that will result in ingratitude. And that is covetousness. Covetousness is the desire to follow self, the desire to live your life as you are the captain of your soul. Mga minamahal na mga kapatid, there are some examples of covetousness in the scripture, and the very first example that I would like to show you is no other than but Eve, the first woman, the first mother, the second person in the world.
Genesis chapter 3 verse 6. Ang sabi ng Diyos, pwede naman ninyong kainin ng lahat dyan Inyo naman yan lahat But you shall not eat from the fruit of the tree in the middle of the garden. For when you eat it, you will surely die. But even the garden, Genesis chapter 3 verse 6, she saw the fruit, she took some and ate it, and gave it to her husband who was with her. She coveted the forbidden fruit, and that leads for all mankind to fall into sinfulness and into total depravity. Nakuha niyo po mga kapatid. Pangalawa si Akan. Akan in Joshua chapter 7 verse 21. Ipinag-utos ng Diyos na ang lahat ng spoils from Jericho ay dapat sunugin at bilang handog kay Yahweh. But Akan coveted the gold, coveted the garments, and leading to Israel's defeat sa maliit na bayan ng Ai. So the result of covetousness can be seen in the scripture, and there's a lot of examples that we can cite kung covetousness din lang ang pag-uusapan. Ang isa pa hong pwede nating gamitin dyan ay si David sa 2 Samuel chapter 11, when David coveted Bathsheba, leading to adultery and the murder of Uriah, the husband of Bathsheba. So, iyan po yan. Kayo na po ang mag-research, kayo na po ang magbasa, at kayo na po ang mag-consider ng mga ginamit nating example ng covetousness at ang danger ng covetousness. And another expanded examples, una, yung wanting a better job for the glory of God. It is not bad. Marami po niyan lumalapit sa akin, Pastor, pwede po ba ipag-pray ninyo? I am looking for a better job. Meron po akong nakita sa Indeed o kaya sa ads na nag-o-offer ng magandang opportunity, magandang trabaho, makakapag-tights ako ng malaki kapag natanggap ako dito, makapagbibigay ako ng glory sa Panginoon kasi walang pasok ang linggo. Sana po matanggap ako. Hindi po masama yan, mga kapatid. Walang masama na manalangin at magnasa ng promotion sa trabaho, ng pagtaas ng sweldo. Hindi po yan masama. But, yung wanting a neighbor's job or wanting a promotion, wanting a high salary out of jealousy, out of resentment, out of greed is becoming a sinful coveting. Kapag meron ka ng gustong mayapakan, meron ka ng pinagnanasaang posisyon, gusto mong mataasan ang sweldo ng iba, at ikaw ay umasenso para lamang sa sarili mong kapakanan, lumalabas na ikaw ay lumalabag sa ikasampung utos ng Diyos. Yan ang mga examples from the scripture and some practical examples ng coveting sa ating kapanahunan. Now, coveting has different forms. Let us look at the different forms of coveting. Alam niyo po ba ang pinagnanasaan ng tao ay iba-iba? Meron pong tinatawag na material coveting. Common ito. Longing for others' possessions. Bago yung bahay ng kapitbahay, gusto mo rin bago. Bago yung kotse ng kapitbahay, gusto mo rin magkaroon ng bagong kotse. Nakabili ng bagong gadget, cellphone, yung iyong kaibigan, gusto mo rin ng bago. Mga kapatid, akin pong sasabihin, hindi masamang manalangin at magkaroon ng mga possessions katulad ng bahay, kotse at kung ano paman. If you can afford it, then buy it. If you will not plunge into debt or hindi mo pagnanakawan, okay lang yan. Pero, kung ang mga bagay na ito ay nasa puso mo at nagiging cause ng iyong pagnanasa, baka nalilimutan mo mga kapatid lahat ng kasalanan na nagagawa natin outside
ay nagmumula sa kaibuturan ng puso, itutulak ka ng pagnanasang yan sa iba pang mga kasalanan. I heard many people nakikipagsugal sa loto. Dahil pag tumama nga naman sa loto, pwedeng magkaroon ng ganito, pwedeng magkaroon, makakabili na rin ng mga bagay na meron ng iba. Makakabili na rin at magkakaroon ng mga bagay na meron ng iba. Material coveting ang bagay na yon. And most of the time, yun ang pinagnanasaan ng tao. Yung iba naman, tinatawag na relational coveting. Longing for others' relationship. Like asawa, pamilya, kaibigan. Those are the common thing. Naiinggit ka sa asawa ng iba, mas sexy. Naiinggit ka sa asawa ng iba dahil mas mayaman. Naiinggit ka sa asawa ng iba kasi afam. Naiinggit ka kasi mas matangkad, mas pogi. O kaya naman sa pamilya, masaya yung pamilya, nagkakasundo yung pamilya. At dahil nainggit ka, ang gusto mo, sirain yung pamilya ng iba dahil wasak yung pamilya mo. Dahil sa bunga ng iyong pagnanasang, maging maganda rin ang iyong pamilya nang wawasak ka ng iba. Or friendship. Marami po akong kilala, bumibili ng kaibigan. Ang galing magregalo, ang galing magbigay, ang galing manuyo, pero pagdating ng araw, isusumbat naman sa'yo. Ang layunin ng kanyang mga pagbibigay ay para makuha ka ang pakikipagkaibigan mo. We covet friendship. We covet families. We covet wives or husbands ng iba. Ang tawag doon, relational coveting. Meron din tinatawag na status coveting. Longing for others' influence, reputation, or even social position. Kaya yung iba nagpapakagaling nagpapakadalubhasa. Ginagawa ang lahat para maging sikat. Lalo ngayon, itong panahon ng social media. Kahabol natin sa mga followers, kahabol natin sa mga subscribers. Gusto nating dumami ang ating followers, ang ating subscribers. Ang dami ko pong nakikita ang mga babae, nilalabas na ang kaluluwa. Ipinapakita na ang mga bagay na hindi dapat ipakita para dumami ang kanilang influence, tumaas ang kanilang mga views, kumita na kahit na ilantad ang mga bagay na hindi dapat ilantad. Makakuha lang ng views at mag-viral lang, gagawin ng lahat. They long for people's approval. They long for followings, for views, mga kapatid. Hindi masama mag-YouTube, hindi masamang mag-content creator, hindi masamang mag-Facebook. Pwede naman talagang pagkakitaan yung mga yan. Pero kung gagawin mo na yan with an intention of having social status dahil naiinggit ka dun sa iba at gagawin mo ang lahat ng paraan para mahigitan yung iba, that is coveting. Kaya ang bottom line ng question bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa at para kanino mo ginagawa ang iyong ginagawa? Ano man ang ginagawa mo, paglilingkod man, ministry man, o kahit ano yan, bakit mo yan ginagawa? At kanino mo yan ginagawa? Meron pa hong pangapat at ito yung spiritual coveting. Envying others' spiritual gifts or ministries. Kinaiinggitan mo yung ministeryo ng iba, kinaiinggitan mo yung kaloob ng iba. Gusto mong maging ganon, gusto mong maging ganyan. Mga kapatid, tandaan ninyo sa mata ng Diyos, ang ministeryo ay pare-pareho. Ang nagpapastor sa 20 ay kaparehas lang ng nagpapastor sa 50. Ang nagpapastor sa 50 ay katulad lang ng nagpapastor sa 5,000. Ang katapatan ng puso ang tinitingnan ng Diyos at hindi ang dami ng iyong pinaglilingkuran. Pag pinagnasaan mong maging kagaya ni Adlapis, sumigi ka. Kung gusto mong maging kagaya ni Peter Tanchi at sa palagay mo'y kaya mo, sumigi ka. Walang humahad lang sa iyo. As long as ginagawa mo ito
sa katapatan at kaibuturan ng puso, sumigi ka. Again ang tanong, bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? At kanino mo ginagawa ang iyong ginagawa? Ano po ang spiritual insight nito? Or rather, scriptural insight. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 14 verse 30, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ang payapang puso nagbibigay ng buhay sa laman. Subalit ang pusong mainggitin tumutuyo ng buto. Amen mga kapatid. Yung tao na payapa ang puso, nakikita mo yan sa aura, sa panlabas. Sa panlabas na disposisyon, makikita mo na ang puso ng taong ito'y masaya. Pero yung taong wala nang laman ang puso kundi mainggit, tandaan ninyo, kita rin naman yan sa itsura. Lagi nang may sakit, lagi nang lulugulugo, at ang sabi ng Bible, natutuyo o nabubulok ang buto. Hindi po ako may sabi niyan, Proverbs 14 verse 30. Now, tingnan natin ang biblical portraits of coveting and contentment. Let us look at the two examples, the negative examples and the positive examples of coveting. So, tingnan po muna natin yung negative examples. Ang binanggit natin kanina, example si Akan. Ano po? Joshua 7:20-21. He coveted the riches from Jericho, and the result, it brings disaster upon Israel and upon him. Alam niyo mga kapatid, yung pagnanasa, nagmamanifest din yan sa labas. Yung pagnanasang sexual, nauuwi saan? Nauuwi sa pangangalo niya. Yung pong pagnanasa sa gamit ng iba, nauuwi saan? Sa pagnanakaw. Yung nanasa sa posisyon ng iba, like sa trabaho, nauuwi saan? Sa slander, sa pagchichismis. Kaya napakahalaga ng ikasampu Kasi lahat ng siyam na naunang utos na mga paglabag at ipinagbabawal ng Diyos ay masasalamin na ang ugat ay yung ikasampu, the desires of human to covet. Tama po ba mga kapatid? At si Akan, nung nakita niya ang magagandang damit, magagandang alahas ng Jericho, kinuha niya ito at pinagnasaan. Nagresulta ito ng pagnanakaw at paglabag sa Diyos. Itinago niya sa ilalim ng kanyang tolda. Subalit ang Diyos na nakababatid ng lahat, inilantad din ang kanyang covetousness. Ganon din po sa 1 King chapter 21. Binangkit si King Ahab. He coveted Naboth's vineyard, and it leads to false accusations and murder. Kayo na po ang magbasa ng mga talatang yan, 1 King 21. Yan po yung mga negative examples. O si David, di po ba? Di ko na nga naisama si David Nakita niya si Bathsheba na naliligo. No? Kinuha niya si Bathsheba. Ginawa niya ang asawa. Naku, nabuntis. Mabibisto. Pag nahuli ang isang babae na nabuntis na yung asawa ay nasa digmaan, paaaminin yun kung sino ang tatay. At silang dalaway dadalhin sa liwasang bayan at papatayin. So para ma-cover up ito ni David, pinauwi niya si Uriah para sipingan si Bathsheba. Ang problema, ito si Uriah, inuno pa makipag-inuman sa mga barkada, hindi umuwi. So hindi nakasiping. Sa inis ni David, hinyutos niya. Sige, ilagay niya si Uriah sa harapan ng digmaan para unang mapatay, unang tamaan ng sibat. Ganun nga nangyari. So it was an intentional murder for Uriah para makuha na niya si Bathsheba at gawin niyang asawa. Nakita niyo po ang bunga ng pagnanasa.
ganong katindi ang epekto ng coveting. Now, let us go to the positive examples. The positive examples is contentment. Si Apostol Pablo sa Philippians 4:11-13, ang sabi niya, I have learned to be content. Content in plenty or want, because Christ was His sufficiency. Kaya nga sa verse 13, Philippians 4:13, sabi niya, I can do all things through Christ. Naranasan ko na meron, naranasan ko na wala, naranasan ko na ang magdusa, naranasan ko na ang lahat ng bagay. Ano pa ang hindi ko kaya? Sabi ni Paul, lahat ng bagay magagawa ko sa lakas na kaloob ni Kristo. And if there is one great example of contentment, is no other than but Christ Himself. Though He lacked empty or earthly possessions, He was perfectly content in the Father's will. Wala po siya ni higaan man lang. Sabi nga ni Jesus yung mga fox, yung asong gubat may lungga. Subalit ang anak ng tao ni unan wala. Though He lacked those earthly possessions, He was perfectly content in the Father's will. Amen? May kapangyarihan ng Panginoon na gawin tinapay ang bato pero hindi niya ginawa. Dahil He was perfectly in control of His desires. Pwede siyang mag-asawa, pumili ng pinakamagandang babae. Pwede siyang maging kagaya ni Kibuloy na napapalibutan ng magagandang mga dilag. May mga pastoral na tagapamasahe pagdating ng gabi pero hindi ginawa ng Panginoon. He was perfectly in control of His desires. And His food, ang sabi niya, ang kanyang pagkain ay sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Amen? Now, the next question that I would like us to answer is this. Why is coveting so serious? Bakit napakaseryoso ng ikasampung utos? Una, it breeds other sins. Coveting often leads to stealing, lying, adultery, and even murder. Kaya ano sabi ng Santiago 4:2, you desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Amen po ba mga kapatid? So, coveting is so serious because it breeds other sins. Yung covetousness ay kasalanan na manganganak pa to ng manganganak ng ibang kasalanan. Pangalawa, it reveals a heart of idolatry. Kaya kung titingnan natin, hindi lang lying, stealing, adulterous, and murder ang magiging epekto nito. Pati sa Diyos, gagawa tayo ng idol because of our own covetousness. Coveting shows that we are not satisfied in God. Naalala niyo po ba yung bansang Israel nang sila'y tumawid sa ilang? Tumawid sa dagat na pula at nung sila'y nasa ilang, bago pa maibigay ng Diyos kay Moses ang 2 tipak ng bato na kinasusulatan ng mga utos na ating tinatalakay, ang bansang Israel sa ibaba, tinipon ang kanilang mga alahas at ang kanilang mga ginto, pilak, tinunaw at ginawa nilang gintong baka para sambahin. Why? Because they no longer satisfied with God. Nainip sila kay Moses na hindi bumababa. So ano ang sabi nila kay Aaron at kay Miriam? Gumawa tayo ng ating Diyos na sasama sa atin sa ating paglalakbay. Covetousness shows that we are not satisfied with God and it reveals a heart of idolatry. Kaya ano sabi ng Colossians 3:5? Put to death therefore what is earthly in you, like sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Sabi ni Paul, ang covetousness or coveting is idolatry in nature. Why is covetousness so serious? Third, it destroys contentment and gratitude. Winawasak ng ating covetousness ang pagiging content and maging magpasalamat. Sabi ni Paul, Philippians 4:11-13, it shows Paul was content in all circumstances because Christ strengthened him, not because he had everything he wanted. Tanong, kailan magiging satisfying ang lahat sa buhay ng tao? Kaya niyo po bang sagutin yon? When is enough enough? Kailan mo sasabihin, Lord, thank you na, tama na. Lord, tama na yung yaman ko, okay na to, please, wag mo na akong bigyan ng kayamanan, sawa na ako sa kayamanan, enough na ito. Lord, okay na po, wag na po akong bigyan ng salary increase, this is enough. Lord, wag niyo na po masyadong pakitain ang aking negosyo, masyado na marami pera ko, tama na po. Meron bang ganon? Meron kayang nananalangin ng ganon na, Lord, sobrang dami ko ng kayamanan, ayoko na, please, wag mo na akong bigyan. Meron kayang ganon? Si Elon Musk, naubod na ho ng dami ng pera, nagpe-pray kaya ng ganon? Nandun na kaya sa kanya yung contentment na ayaw na niyang gumawa ng panibagong negosyo kasi sobrang dami na ng kanyang kayamanan? Wala. Wala pong ganong tao. Kaya yung mga mayaman nagpapakayaman pa. Kaya tandaan po niyo, yung covetousness is not only in the heart of the poor. Yung covetousness ay hindi lamang matatagpuan sa puso ng mga wala. Higit po itong natatagpuan sa puso noong marami. Noong mayaman, noong maraming salapi. Dahil they want more. Pero si Pablo, sinabi niyang kontento na siya. Hindi dahil marami na siya. Hindi dahil meron siya. Kundi nakita niya na ang kanyang contentment ay sa pananampalataya na ang kanyang Diyos ay hindi nagpapabaya. Magiging kontento ka lang mga kapatid kapag ikay naniniwala na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaya it destroys contentment and gratitude. Minsan mga kapatid, sobrang dami na hindi pa magpasalamat Limpak-limpak na sa lapi, hindi pa mapasalamatan. Alam niyo mga kapatid, nung araw, ang pinakamasarap na pansit, ano po yung pinakamasarap na pansit? Ang pinakamasarap na pansit ay yung galing sa kapitbahay na may birthday yan. Naalala ko yun, ewan ko, naalala pa ng mga kapatid ko to Nung araw, kapag merong nag-birthday na kapitbahay, tuwan-tuwa kami pag nabigyan ka ng isang platong pansit. At kapag nabigyan ka ng isang platong pansit, iyon po yung pinakamasarap na pansit. Bakit? Kasi kung 5 kayo sa pamilya, paghahati-hatian nyo yun Di po ba? Isang subo sa akin, panganay ako Ako unang subo. Yung nanay ko po magsusubo nun. Ganun po kami. Panganay, kay Lando, kay Emma, kay Lelen. Bago yung nanay ko. Minsan, di na ho nasubo yung nanay ko Ganun po yung mga nanay Titiisin na po na hindi siya sumubo para yung mga anak niya muna ang kakain. There was a time, ewan ko kung kami lang ni Lando yun, binigyan kami ng kapitbahay ng pansit, nag-agawan kami, natapon yung pansit. Natapon. Sipin nyo, biyaya na minsan. Dahil nag-agawan kayo, hindi na pakinabangan, natapon yung pansit. Malit pa si Lando noon, nandun po kami sa Manila, Doktor. Alam niyo po, yung bahay namin noon ay squatters area. Doon po kami nakatira. Sa hirap ng buhay, madalang ka makakain ng pansit. Noong araw, para ka makainom ng Royal True Orange at saka noodles, napakasarap po nung Royco noodle soup. Bago ka makakain nun, kailangan lagnatin ka muna
No, pag may sakit ka, saka ka ibibili ng soft drinks. Kung kailan namang ubod ng pait ng panlasa mo, saka ka ibibili ng Royal at saka Royco noodle soup. No, pag may sakit yung mga kapatid ko, Lando, ayaw mo na, di ba? Kasi hindi nga nyo makain. Gusto mo ikaw makakain kasi hindi ka maibibili nun kung wala kang sakit. Sa hirap ng buhay nun. Kaya minsan, biyaya na pinag-aagawan pa. Pag pinag-agawan nyo, sa halip na mapakinabangan, natatapon pa. Minsan, sa halip na pasalamatan natin, nawawala pa tuloy. At common naman yun, di ba? Magpahanggang ngayon, ang paboritong laro ng mga magkakamag-anak, agawan ng lupa. Di ba? Dahil sa mga pagnanasa, sa mga kagustuhang makalamang, ganun po ang nangyayari. Covetousness destroys contentment and gratitude. That is why it is so serious. At pangapat, it shows our need for grace. Ipinakikita ng covetous heart na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Dahil kung hindi tayo pagkakalooban ng biyaya, lahat tayo pupunta sa impyerno dahil ang puso natin ay masama. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 7? That it was the commandment against coveting that revealed his sinful heart. Amen? No one can keep this commandment perfectly. Walang makakasunod sa kautosang ito perfectly. Kaya kailangan natin ng ebanghelyo at kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Amen? Now, what does the 10th commandment teach us about God? Anong itinuturo ng 10 utos sa atin tungkol sa Diyos? The 10th commandment is not merely about fighting wrong desires, but cultivating right desires. Parati namang ganun Ulitin ko. Ang 10 commandment, ang 10 utos, ay hindi lang pagbabawal. Ito ay proteksyon. Kapag huwag kang magnanakaw, ano pinoproteksyonan? Pinoproteksyonan ang pag-aari ng iba. Huwag kang papatay, hindi lang pagbabawal, ano pinoproteksyonan? Ang sanctity ng buhay. Huwag kang mangangalunya, ano pinoproteksyonan? Pinoproteksyonan ang kabanalan ng relasyong mag-asawa. And so on and so forth. Now, what does the 10 Commandments teach us about God? A desire for God's glory. We need to cultivate this right desire. A desire for God's glory na sa ating buhay, tigilan natin ang pagnanasa, lalo na kung ang pagnanasa ay hindi makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Dahil the ultimate goal of every Christian is the glory of God. What is the chief end of man? Westminster Confession of Faith, question number 1. What is the chief end of man? The chief end of man is to give God the glory and to enjoy Him forever. Kaya pag naging mananampalataya ka, ang goal mo sa buhay ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Pangalawa, a desire for the well-being of others. Ang 10 Commandment, hinati sa dalawa, isa ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at isa ay para sa well-being ng kapwa-tao. Kaya the whole commandment are summarized into 2. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. A desire for deeper trust and satisfaction in God's provision is the third. Magkaroon tayo ng malalim na pagtitiwala sa kasapatan ng probisyon ng Diyos. Hindi siya nagkukulang. Kaya nag-uugat yung mga covetousness, ang pagnanasa sa puso ng tao sa mga bagay na hindi kanya kasi naniniwala siyang kulang ang biyaya ng Diyos. Nandun yung kakulangan ng pagtitiwala. Alam niyo, ang bansang Israel, sinabi ng Diyos, araw-araw makakapulot kayo ng mana
Araw-araw pupulutin nyo lang yan. Pero bakit may mga Israelita na kumukuha ng para sa kinabukasan? Dahil nagdududa sila, papaano kung bukas wala? Ano po ang ginagawa ng Diyos sa mga taong yon? Yung kanilang pinulot, yung kanilang mga kinuha para bukas, pagdating ng bukas, bulok, inuuod. At ang parusa, sa araw na yon, walang mana. Just to prove them the point that God will provide on a regular basis according to their needs. Pero magtataka kayo, pag araw ng Sabat, kukuha sila ng doble, o yung kinabukasan araw ng Sabat, kukuha sila ng doble ngayon para sa araw ng Sabat, kinabukasan walang babagsak na mana, pero yung kinuha nila sa araw bago ang Sabat ay hindi mabubulok. If we are in obedience to the will of God, and if we are in the trusting mode to the provisions of God, makakapamuhay tayo mga kapatid ng walang pagnanasa sa mga bagay na hindi atin. Amen? Huwag niyo kakalimutan, God is the true source of our satisfaction. Only in Him can we find true contentment and joy. Hindi nyo matatagpuan yan sa karir kahit na ikaw na ang pinakamataas na tungkulin sa kumpanya nyo, maghahangad at maghahangad ka pa ng iba. Kahit ikaw na ang pinakamagarang kotse na mayroon na kinaiinggitan ng iba, maghahangad ka pa rin ng bagong kotse. Kung may pinakamagandang bahay ka na ngayon, you will ask for more. And money will not give you satisfaction kahit gaano karami ito. Amen? Tandaan, God owns everything. Sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ang Diyos na may-ari ng lahat, kaya niyang mag-provide sa ating pangangailangan dahil iyon naman ang kanyang pangako. God provides what we truly need. Matthew 6:31-33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano yung binabanggit na all these things? Kung ang mga ibon nga daw, di naman nagtatanim, kumakain eh. Kung si Haring Solomon nga sa kanyang splendor, hindi nakapagdamit kagaya ng mga lily in the valleys at ng mga bulaklak na nandyan ngayon, mamayang hapon wala na. Ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng lahat ng ito. Panlima, how should we respond to this? Una, repent of coveting. I-admit natin sa Diyos na tayo'y makasalanan. Hindi lang tayo mga sinungaling, hindi lang tayo mamamatay tao, hindi lang tayo mapangalo niya, lahat tayo lumabag sa mga ipinag-uutos ng Diyos at sa oras na ito na ang ating pinag-aaralan ay covetousness, aminin natin tayo'y mapaghangad ng bagay na hindi atin. We covet things that doesn't belong to us. Aminin natin ito sa Panginoon when we are envious or discontent. Second, let us pursue contentment. 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is what? Great gain. Third, rejoice in others' blessings. Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Pangapat, treasure Christ above all. When Christ is our greatest treasure, we do not covet what others have. At panlima, practice gratitude daily. Keep a habit of thanking God for His provisions. Aminin man natin o hindi mga kapatid, napakadami nating dapat ipagpasalamat. Nabubulag lang tayo sa inggit at pagnanasa sa mga bagay na wala, kaya yung mga bagay na meron, hindi natin mapasalamatan. Amen. And to conclude our lesson for today, the 10th commandment pierces deeply into our hearts. It reminds us that sin is not just outward, but inward.
It points us to Christ who kept the law perfectly and gave us new hearts by His Spirit. In Christ, we are empowered to fight covetousness and live lives of thankfulness, generosity, and joy. Amen? Now, for some reflection questions para po sa mga small group or Bible studies. Una, in what areas of life am I most tempted to covet? Saang area ng buhay ako madalas ay nasusumpungang nagnanasa? Ito ba'y material coveting, relational coveting, status coveting, or spiritual coveting? Second, how can I grow in trusting God's provision this week? And the last, how does finding satisfaction in Christ free me from envy and discontent? Sana po mga kapatid ay nakinabang tayo sa paalalang ito, hindi lang ngayon kundi nung nakalipas pang mga araw sa iba pang mga utos na iginawad ng Diyos sa kanyang mga banal. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.